Tira siya. Ingat ah. Good morning. Pasok na sa school. Minus, pwede. Hindi kasi kaliwete siya eh. Bye-bye. Ayun. Ingat na. Bye. Ingat na. Right. Ayan, kamusta kayo? Di bali, Monday po pala ngayon. Time check, alas 8 ng umaga. Si Yuna Chang, si Kuya AG, nakapasok na ng school and si Mama Aya, papasok na rin ng trabaho. Tapos ako, ngayong week na to, di bali yung oras ng pasok ko ay mid-shift. 12:50 yung pasok ko, tapos gabi na yung uwi ko. Ayun. Ayan, after nito, hanggang next week na lang yung pasok ng mga bata. Tapos bakasyon na rito sa Japan. Magbabakasyon sila ng 2 weeks. Tapos after nung 2 weeks na yun, level up na sila. Si Kuya AG from first year high school, magiging second year high school na siya. Si Yuna Chang naman, mag-grade 3 na po siya. Ang bilis ng panahon, ano? Kanina nga pala, pag alis nila Mama Aya, may nakita tayo sa pintuan uli. Ayan, may binigay uli si Oya-sang na napakaraming spinach. So mukhang nagtatanim na naman uli si Oya-sang. Dami niya, no? Ano kaya magandang gawin dito, no? Maraming spinach, oh. Fresh na fresh mula sa tanim ni Oya-sang. Ng landlady po namin. Ayan. Tapos dumating na nga rin pala itong in-order ko sa Amazon. Ayan. Nag-search kasi ako ng gamot na pwede sa sitwasyon ko, yung triglyceride. Ayan, to lower triglyceride. So, ang na-search ko, itong gamot sa DHC. Itong gamot na DHC, DHA, to lower triglyceride daw. Ayan. Ito yung inumin ko para makatulong sa pagpapababa ng triglyceride ko. And bukod sa talagang iniiba ko na rin yung mga kinakain ko, hindi na ako kumakain ng mga bawal kasi nakakatakot eh, no? Tapos tutulungan ako na rin ng gamot. Ayan. Next week kasi bala ko rin magpa-check up agad kung pwede. Kasi nung time na nagpa-check up kasi ako noon, dapat pala nakapasting pala, no? Nung araw nung general check up or yung Kenko Shindan, napakain ako ng almusal noon. Ang kinain ko is sausage, rice, pati na rin ng itlog. Tapos nagkape pa ako noon. Kaya naisip ko baka hindi naman din accurate yung naging resulta nung Kenko Shindan ko. Or hindi naman talaga ganun kataas. Kaya ang bala ko sana, magpa-check up ako sa Lunes. Tapos magpa-fasting na rin ako nun. Na hindi ako kakain talaga sa umaga. Hindi na rin muna ako iinom. Parang gano'n. Ayun, tanong ko lang sa inyo, pwede po ba uling magpa-Kenko Shindan o general check up after ng 1 buwan at kalahati, no? Isang buwan at kalahati kasi nung nakalipas nung last na nagpa-general check-up ako eh. Pwede po ba o advisable po ba na magpa-check up? Nakakapa-check up ko lang po, parang ganun. Tapos dumating na rin nga pala yung order ko sa Amazon na brown rice. Ayan. Sa Amazon kasi ako umorder ng brown rice. Di bali 5 kilos po siya. Ang presyo nito ay, kasi ang sabi, kapag mataas daw ang triglyceride, pwede naman daw kumain ng brown rice na lang. Kaya bumili na ako ng brown rice. Tapos magugulay-gulay at isda muna ako. Di bali, 1 linggo na rin ako mahigit na ganun yung kinakain ko. Salmon, gulay, ulit-ulit lang po yun. Simula nang lumabas yung resulta ng check-up ko, nagbago na ako ng mga kinakain talaga.
Ayan, ang bili ko rito sa 5 kilos ay 3,000, ayan, 3,908 yen. Tapos may isa pa tayong box dito. Ayan. Ito naman dumating ito from Philippines. Pero hindi ko muna ito bubuksan. Next week na lang siguro. Pakita ko sa inyo. May sasagutin lang pala akong tanong kasi meron akong nabasang comment na ito, galing kay Nora Batong Bakal 6636. Ayan, ang tanong kasi niya, hindi ba nag-discriminate ang mga Hapon sa Pilipino bilang kapitbahay? Ayun. Meron na rin naman ako napapanood na mga ganyan no, yung mga nang-discriminate na mga Japanese sa hindi lang sa Pilipino kahit sa ibang lahi. Pero dito naman sa lugar namin o dito sa kapitbahay namin, parang wala naman kaming nararamdaman na discrimination. Unang-una kasi, bihira din talaga kaming magkita-kita kasi nga sobrang busy talaga ng mga tao po talaga rito. Itong mga katabing bahay namin, bihira ding lumabas, no? Kung lalabas man sila, talagang trabaho lang. Tapos, bihira namin silang makita. Tapos, siguro kung magkita-kita man kami, siguro once a month, twice a month, ganyan. Tapos, bawl lang palagi, ganyan, konnichiwa, ohayo gozaimasu. Dito naman sa kabila namin, nung bago pa lang kami rito, naalala ko nung una kang beses kami magkita nung tatay dito sa kabila. Sabi niya agad sa akin, pasensya na kayo kung minsan maririnig nyo kaming medyo maingay kasi mahilig silang magkwentuhan. Tapos yung pader pa namin dito, talagang rinig mo yung kabila. Dito pa naman po sa Japan, dito pa naman po sa lugar namin, sobrang tahimik din. Kaya yung mga kwentuhan nila, yung mga boses nila, naririnig namin. And alam naman namin na yung boses din namin dito ay naririnig din nila sa kabila. First time ko masalubong yung tatay dito sa kabila, ang sabi niya agad sa akin, pasensya na kayo kung medyo maingay kami. Sabi ko, kami rin naman po, medyo maririnig nyo rin po or medyo maingay din po minsan, kaya pasensya na po. Ayun, kumbaga parang umpisa pa lang, alam na namin both side na medyo maririnig yung boses namin sa kabila. Maririnig din namin yung boses nila dito sa amin. Kaya parang walang mangyayari na parang may magagalit. Ayan, sagutin na rin natin tong isa pang tanong na Denden Asherto 5701. Ayan, sabi niya, totoo po ba na karamihan sa bahay dyan sa Japan ay may mumu, ghost, lalo na daw pagkamura lang? Siguro hindi naman dahil sa kung mura or mahal yung bahay. Siguro kung talagang pinamamahayan na ng mga mumu, may mumu talaga no? Pero dito sa amin naman, wala naman ako nararamdaman na ganun or wala pa naman ako nakikita. Hindi rin po kasi ako yung tipo ng tao na madaling makakita ng mga ganyan. Siguro makakaramdam ka lang ng may mga bumabaksak, ganyan, or merong mga tunog kasi nga sobrang tahimik po dito, pero yung makakita po mismo ng mumu or ghost, wala po akong nakikita, wala rin po akong nakikita. Ayan, palabas po pala ako. Punta ako ng convenience store. Yes. Okay. Ayan, nakabayad na ako ng bill. Tapos bumili na rin ako ng sibuyas. 188 yen, 3 piraso. Ayan. So, nandito na nga po ako sa bahay at nakabayad na ako ng mga bills namin. And araw na naman ng bayaran. No? Last time na kwento ko sa inyo kung magkano yung sinweldo ko.
And may nagsabi nga sa akin na mayabang daw ako kasi pinakita ko lang kung magkano yung sinweldo ko. Ito yun. Na-withdraw ko na nga yung sinweldo ko doon sa huling trabaho ko sa dating factory yung pinapasukan ko. Ayan, bilangin natin 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ayan. 150,000 yen po yung sinweldo ko ngayon. Hindi ko lang kasi mag-gets kung bakit niya nasabing mayabang ako porque nagbilang lang ako ng pera sa video. Pinapakita ko lang naman yung reality ng buhay dito sa Japan. Pinangako ko sa kanya na minsan ipagyayabang ko naman yung mga bills namin dito or yung mga bayarin namin. Ayan, saktong-sakto ngayong araw nagbayad ako ng mga bills. Ayan, isa-isahin ko yung mga bills namin So last time nga sumahod ako ng 150,000 yen. And ito naman yung mga bayarin namin dito sa Japan, monthly. Umpisahan po natin sa apartment namin na tinitira namin ngayon. Ang renta po namin dito is 45,300 yen. Tapos, ang bayad namin sa kuryente, tubig, pati na rin sa gas or utility bills. So, simulan natin sa ilaw, 13,855 yen. Sa gas naman, 13,189 yen. Tapos sa tubig naman, every 2 months kasi siya dumarating. Ang bill namin ngayon is 12,410. Pero kung hatiin natin yun, per month is 6,205 yen. No? So ito po yung bill namin ngayong winter. Medyo bababa naman ito kapag summer season. No? Malakas lang po kami sa ilaw, tubig, gas kapag winter season kasi ginagamit din po yung gas na yon para uminit yung tubig, yung kuryente, para sa heater, ayan, para hindi kami lamigin dito sa loob ng bahay. Kaya tumataas po yung mga bills. Pero kung bumaba man siya, siguro bababa siya ng 2,000, 3,000 yen. Bababa, ganun. So, next tayo, yung phone namin ni Aya, cellphone namin, pati kasama na po yung internet, nasa 31,280 yen. Ayan. Yung car insurance namin, dahil nga may sasakyan, 7,563 yen. Di bali, dalawang insurance po yon sa insurance ni Aya sa insurance sa akin. Ayan. Tapos, meron din akong private life insurance, 7,070 yen. Ayan, sa school ng mga bata, ito yung kanyang, walang bayad po yung pag-aaral nila kasi nasa public school po sila Kuya AG sa kasi yun na Chang. Ang binabayaran lang po namin is yung kanilang lunch. So, ito is lunch fee na 10,000 yen para kay Kuya AG, tapos 5,000 yen para naman kay Yuna Chang. Yung sa club activity ni Yuna Chang, para po sa swimming class ni Yuna Chang ay 7,000 yen. Para naman din sa piano class ni Yuna Chang is 9,000 yen monthly po. Yung grocery naman namin, siguro around 50,000 to 80,000 yen monthly. Para po ito sa 4 na tao. No? Tapos kung ito-total natin lahat to, nasa 242,975 yen po. No? So, ayun nga po, sinasabi na pinagyayabang ko daw yung 150,000 yen. Sa tutuusin, hindi ko siya pwedeng ipagyabang dahil sa tutuusin kulang na kulang po yun sa pagbayad ng mga bills namin dito sa Japan. Kaya wala po kong karapatang magyabang po talaga. Dahil nagtatrabaho din naman si Aya, nagtutulungan kami din sa mga bayarin namin dito. Ang sinasahod ni Aya kasi is around 70,000 to 100,000 yen, mga ganon monthly. Depende yun kung hindi pa siya mag-absent kasi minsan kasi hindi pumapasok si Aya para mag-asikaso din sa school ng mga bata. So, ganun po kahirap ang pagbabudget dito sa Japan. Kailangan talagang magtipid. Tapos bukod pa doon, may binabayaran kaming pension, health insurance, Koyo-hoken, residence tax, na binawas na po doon sa sinweldo ko last time na umaabot po ng 45,000 yen. Ganon. Ayan, so masasabi niyo po bang Japan pa more? Sa totoo lang, hindi naman din kami nagrereklamo kasi yung mga tax na binabayaran po namin dito, talagang napapakinabangan din naman. Ayan, anyway, nakalimutan ko pala, no? Papadala rin nga pala ako ngayon.
So, syempre, ang gamit ko ay Western Union. Ayan. So, pwede ako magpadala. Online app, pwede rin naman ako magpadala. So, siguro bukas na lang ako magpapadala kasi pupunta ako ng Japan Post Bank. Doon ako magpapadala gamit yung aking Western Union remittance card. Ayan. Tapos dahil ibang pangalan naman yung padadalang ko, yung kapatid ko naman, so kailangan kong mag-add ng receiver sa aking Western Union remittance card. Ayan, pakita ko na rin sa inyo kung paano para sa mga gustong mag-add ng new receiver sa kanilang Western Union remittance card. So, paano nga ba mag-add ng new receiver para sa ating Western Union remittance card? Ayan, tuturo ko po sa inyo. Unang-una, punta lang tayo sa registration website ng Western Union. Ayan, pwede nyo gamitin yung QR code na to. Pwede nyo rin gamitin yung link na ilalagay natin sa description box and comment section. Kapag nakapasok na tayo sa registration website ng Western Union, ay pindutin lang natin yung Add New Receiver. Tapos, itatapat lang natin yung puzzle na yon. Tapos, pwede na natin pindutin yung Proceed. Then, pindutin lang natin yung Agree. And dito naman sa sender, ay ilalagay lang natin yung ating date of birth. Ayan. Tapos, ilalagay na rin natin yung customer ID or remit card number na makikita natin dito sa ating Western Union remittance card. And then, lalabas na yung ating account dito. Tapos, pipindutin lang natin yung Add Receiver. Sa ating receiver information, ilalagay lang natin yung individual, tapos ilalagay din natin yung ating receiving country, which is yung Philippines. Tapos, pipili lang tayo ng payment method kung bank deposit, cash pickup, or wallet. Tapos, ilalagay na natin yung first name at relation mo sa yung receiver. Tapos ilalagay na rin natin yung purpose, yung country, which is Philippines, postal code, city, yung prefecture or state, yung street address, and pati na rin yung phone number ng ating receiver. And alam nyo ba na dito sa Western Union, unlimited ang number of receivers na pwede mong i-register. And pagkatapos niyan ay pwede na nating i-click yung next. Pagkatapos yan ay dito naman tayo sa ating pag-upload ng ating residence card para naman ito sa ating verification. Pipicturean lang natin yung front pati na rin yung back ng ating residence card. Pagkatapos yan ay nandito na tayo sa detail preview kung saan i-check na natin yung lahat ng information na inilagay natin para sa ating bagong receiver. Sa sender info, receiver info, pati na rin sa sender documents. Kapag tama na lahat, pwede na natin pindutin yung confirm. And yun lang. Ganun lang kadali mag-add ng new receiver para sa ating Western Union remittance card. At kung kayo naman ay wala pang Western Union remittance card, ay ilalagay lang natin yung link sa description box pati na rin sa comment section. Ayan, bago nga pala ako mag-asikaso dahil papasok na ako ng trabaho, magluluto muna ako ng ulam para may makain si Mama Aya mamayang lunch. Para hanggang mamayang gabi na rin to. Ito yung lutuin natin. Isda. Ano ba klaseng isda ito? Towara. Yellowtail and radish. Yellowtail fish pala to. Yan. Iyaano ko lang to, kinamatisang isda. Yan, may luya, may kamatis, may sibuyas, saka pechay. Ayan, luto na tayo agad. Mabilis lang lutuin to.
Okay na to. Ayan, time check po. 11:50 AM. Papasok na ako ng trabaho.